Magandang gabi po. Ang ating pong pag-uusapan ay yung ano ang laman, ano ang rason talaga na ginawa na binasihan ng Supreme Court para kung bakit dininay nila, binasura nila ang hiling ni Bato na mabigyan siya ng TRO laban sa pag-aaresto sa kanya. Pero bago po ang lahat, nais ko munang ipapatugtog yung paborito kong sonata. Anong sonata? Kanta. Ang sonata kasi Espanyol na salita. So magandang gabi, kay Kumaro. So sonata na maganda. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor Alison, good ubusin evening. niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong I am niya. trustworthy. Tapang at malasakit ibalik para Aba, mag-vlog ako mamaya sa Senado. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ngayon, ipatugtog ko rin itong ang akin station ID ko. Station ID. Di po station ID, kundi kundi ang aking channel ID. Okay, ito po yung channel ID natin. Maganda diskusyon natin. Marami kayo matutunan sa akin na tama. Mayong gabi Gray Mix Vlog. Bayani Rivadulia. Wow, ganda na sinata. Sa Pilipinas, Bienvenido Riquitillo. So, shout out to Luis Pating from Riyadh, hindi Saudi Arabia. kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag Jose may Victorino. inapi, siyang nariyan. Kay Kumaro, good Kapag evening. may bayaran, siya Merry ang Disney. hadlang. Good evening. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan Bumili ng mano-mano. pagkain. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na mandarambot. Meron na tayong update sa Supreme Totoo Court. kasing tirador, Nakinig po kayo. totoo kasing Mariano tirador. Kakayan. Hindi Mabuhay, kayang Pagtakulong City. bilhin Oh, maayong ng gabi sa Takulong. Kay Ivan Servos, Takulong. Ayong hapon kay Gobernador Paksali. Ako dato. Mga Richie, good evening. magnanakaw sa pondo ng Ano Pintura? bayan, Good evening, Sir Toto. Ganda ng sonata mo. nanginginig Salamat. kapag Jersey, Sir siya Toto. ang nandyan. May update na po tayo. Menisig, ganda ng channel Bawat song. piso, bawat Pagpapasaya sa sentimo, ganda. kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag ang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para Ang sa sinabi mo, sumisid mapanatag ko. kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik sa bawat galaw ng mapagsamantala. May salubong na paninindigan niya. Kasing
Okay. Pag-usapan po natin sa ngayon ay kung ano na nangyari, no? Ano nangyari kanina sa Supreme Court. Ang nangyari po ay nagpalabas sa upload ang Supreme Court ng kanilang desisyon. Kung ano ang dahilan ng kanilang desisyon. Dali Okay. May binagpapadala, may kausap lang ako eh. Ito. Yun. So anyway, ang decision po, bigyan ko ng konteksto para magandang diskusyon natin. The first thing I'll do is i-summarize ko muna. Ang nangyari po, sabi ng Supreme Court natin ay ganito. Dapat malaman nyo, ang sabi dito ng Supreme Court na sinasabi ko na sabi ng Supreme Court ay patungkol po ito sa siyam na kasapi na justices ng Supreme Court. Meron pong 15 justices ang Supreme Court. Ang siyam ang nagboto o bumuto na tanggihan ang hinihiling ni Bato na TRO. 5 naman ang nagsabi na dapat ibigay na. Ibigay mo na. Parang ganun. So ngayon, isa ang nag-abstain. So, kung isa ang nag-abstain, yung nag-abstain, pwede pa magbago ng isip yun. Depende sa motion for reconsideration na isasampa ni Attorney Torion. Okay? So, ngayon, ang unang rason na inilista ng Supreme Court kung bakit hindi sila magbibigay ng tinatawag na TRO ay ganito. Sapagkat, kaibigang JJ, kung aaprobahan nilang TRO, para na rin daw sila nagdesisyon. Kung magdesisyon sila, ang tawag nila, magkaroon ng prejudgment. Ayaw nila mag-prejudge sa issue. Anong issue na piniprejudge nila? Nakaangkla kasi ang kanilang tingin sa kung dapat bang ipapatupad ang warrant of arrest ng ICC o hindi. Ngayon, kung mag-decision daw sila, yung majority, yung siyam, nagsasabi na kung mag-decision sila, bigyan nila si Bato, ay para na rin nilang sinabi, panalo na si Bato. At dapat daw hindi nila gagawin. Kasi hindi pa sila magdidesisyon sa main case, sa kaso. Kaya yan po ang unang dahilan nila. Sabi ni RDTV, they are under polemic system. Na sinabi kasi ni Sinabi kasi ni Justice Leonen. Sinabi niya, karamihan daw sa mga abogado na mga magagaling kilala niya na nagsasalita. Halimbawa, magaling siya. Kaya sinabi niya, ito ako. Pero ang tingin niya, pinipili lamang niya yung batas na ayon sa kanyang gusto sabihin para lamang masilbihan niya ang interest ng politika. Kaya polemic system ang tawag. Which is ayaw na ayaw ni Justice Leonen. So, anyway, unang dahilan pa lamang sinabi ko. Meron pa pong ibang dahilan. At ang ibang dahilan po, okay, unahin muna natin. I-exhaust muna natin yung possibility sa unang dahilan. Yung unang dahilan sinabi ko,
na kung magdesisyon ang Supreme Court na papayagan na mag-TRO, para na rin silang nagdesisyon na tapos ng laban. Kasi ang iniisip nila na ang pagbibigay ng TRO o hindi ay nakasandal sa tanong, valid ba ang ICC warrant o hindi? Yan lang po ang nangyari doon. At dahil nakasandal sa tanong na yon, ayaw nila desisyonan ng maaga na mali ba o hindi ang tinatawag na pag-aresto, paggamit ng ICC warrant of arrest. Yan ang una. Hinahanap ko yung listahan ko. So anyway, ang pangalawang dahilan po na matindi, sabi nila, hindi na namin bigyan mo na ng TRO, total, sinecure, pinrotektahan naman siya ng Senado. Nagbigay yung Senado ng proteksyon sa kanya na hindi siya maaresto. Kaya walang tinatawag na irreparable damage. Pag ibig sabihin irreparable damage ay yung damage na hindi na ma-repair. Pagkatapos, at wala lang urgency, hindi naman urgent kasi pinoprotektahan naman siya na, ibig sabihin, kaya siyang protektahan ng Senado. Protective security ang tawag. At ang kasunod, pero pinakamatindi na dahilan kung bakit ayaw nila bigyan si Bato ng TRO ay yung nag-anunsyo si BBM na wala naman siyang utos na ipa-aresto si Bato. Ang pang-apat na rason, sa ibang mga judge, sabi ko na nga, number one na reason na sinabi ko na i-deny. Ano yun? Yung tumakbo siya, umiskapo. Kung hindi siya umiskapo, malamang sigurado ko panalo siya. Kaya lang, si Amy yung urot, Amy Marcos, sabi niya, Bato, tumakbo ka na. Kasi bakit papatayin ka talaga? O by hook or by crook, kukunin ka rito. Hindi nga nagkamali si Amy ata eh. Bakit? Nalaman na lang natin na mayroon palang mga NBI doon sa kalahati ng building. Malaking building isang malaking building ang may-ari ng GSIS. Kalahati ng building ay inuupahan ng Senado. Kalahati ay ginagamit ng GSIS na central office nila. So ngayon, matapos umalis ang NBI na nagkausap na sila ng Senate President, si Matibag, umalis sila, binigay ni Alan Peter Cayetano ang siyam na ahente ng NBI na inaresto ng Senado at ikukulong at sasampahan ng kaso, pero pinayagan niya na umalis kapalit ng hindi pag-aresto kay Bato. At kapalit ng bibigyan nila si Alan Peter Cayetano ng kopya ng warrant of arrest. Hanggang ngayon hindi pa nangyari. So pagkatapos nun, umalis na sila, akalain mo, binugbog pa ng NBI ang isang member ng USAA, Office of the Sergeant at Arms. Yung guwasang gwardiya, ang pangalan niya si Francine Lim. Binugbog ng NBI at saka pinusasan at pilit nila dadalhin. So ibig sabihin po, nauna nangyari yan pagkatapos sila binitawan. Ibig sabihin po, nangyari po yun yung pambubugbog mismo sa paglabas sa gate ng Senate. So it is an offense against the Senate institution kasi nangyari yun sa premises ng Senate, mismo sa paglabas lang pintuan. Hindi nakita yun.
Ang nakita lang pagpaputok. Pagkatapos nun, na may bugbugan na nangyari, ay nagkaroon ng putukan. Ang nangyari na putukan, akala naman nila ni Alan Peter Cayetano ay okay na ang agreement kasunduan nila ni Matibag. Na sumunod si Matibag at inalis niyang lahat ng NBI sa Senado. Yun pala, napakatraidor nito si Matibag. Ang ginawa niya, si Director Matibag, pinabalik niya. Maraming mga NBI agents yan, pinapunta niya, sige, huwag kayo pumunta sa Senado. Pero doon kayo pumunta sa likod ng Senado, sa opisina ng GSIS. At para may katwiran sila, kunwari na nirequest sila ng chairman at president ng GSIS na si John Wick Veloso. So kaya maraming NBI doon sa likod. Hindi nga sila pumunta sa Senate, nandun naman sila sa GSIS. Anong ginawa nila? Ang ginawa nila, pumasok sila at yung pintuan sa pagitan ng GSIS at Senado ay binabarina nila. Kasi gusto nila pasukin. At bakit? Walang ibang dahilan. Kung di, dadamputin si Bato. So kung ganon, na mayroong barina nangyari, ibig sabihin po, ay totoo sinasabi ni Amy Marcos kay Bato na tumakbo ka na kasi kukunin ka by hook or by crook. Na sabi ni Amy, papatayin ka. Pero, na-reveal kanina sa Senado, sabi ni Alan Peter Cayetano, ang gagawin pala nila, inalam pala ng NBI, pati yung helipad, yung papatungan kung saan lalanding ang helicopter sa Senado. Yun pala, kukunin nila si Bato at isakay sa eroplano, sa helicopter. Yun pala ang tawag niya. Okay? So, yan po ang nangyari. Babalik tayo ngayon sa Supreme Court. So, ang ibig sabihin naman dito, sabi ng Supreme Court, hindi na natin kailangan bigyan ng TRO yan. Total, pinoprotektahan naman siya ng Senado. So, ano nang rason? Una, ayaw ng Supreme Court ang majority na bigyan ng TRO sapagkat pag nagbigay sila ng TRO, para na rin nilang dinesisyonan na talo na yung mag-aaresto. Pangalawa ay nagsalita naman sa Facebook Live si BBM na wala siyang utos na arestuhin si Bato. At isa pa, sinabi niya na wala siyang pinapuntang NBI, pero meron. Pangatlo, na sapagkat ay pinoprotektahan naman siya ng Senado. Yun ang mga rason. So, ibig sabihin po, kung hindi, pero ang tingin ko naman, bilang aral sa mga legalidad, mas malaki ang chance ni Bato na bibigyan siya ng TRO kung hindi siya umalis sa poder ng Senado. Kaya lang, pag tinanong mong iba, pati ako, sa totoong kwento lang, maraming naglalaro kasi. Ang mga tao ni Bongbong na pumunta roon ay hindi sumusunod kay Bongbong kung anong gagawin. Sinabi ng wala, napahiya tuloy si BBM. Yung pala nandun sila sa GSIS. Ganon ang sitwasyon. So ngayon, ayaw naman ni Bato at narinig ko sa sinasabi ni Harry Roque, mas gustuhin nila na hindi magpa-aresto si Bato. Kasi kung magpa-aresto siya, dadalhin siya sa Den Haag. At kung doon siya sa Den Haag, hindi na siya makabisita ang kanyang mga anak. Dahil ang laki ng gastos pag pumunta roon. Mahigit 100,000 one way papunta roon.
At kung pauwi ka, another 100,000. So kulang-kulang 300,000 kada bisita. Sa isang tao lang yan. Eh kung pati asawa niya bibisita, pati yung anak niya, siguro mga 5 magbibisita, times 300,000. So 1.5 million ang gastos kada punta. Pangalawa, minimum of 2 million ang bayad sa abogado doon sa dinheg. So malaking gastos yan. Although, kung walang pera si Bato, bibigyan naman siya ng ICC ng abogado na ang sweldo ng mga abogado roon ay 2 million kada buwan. Ganun po yan doon. So anyway, ganun po ang sinabi na main reason ng Supreme Court. Pero pag tiningnan mo naman, ang rason ng mga kumontra ng mga justices, matindi po ang rason nila. Tingnan natin, pa isa-isa. Titignan natin siguro itong kay Justice Rosario. Pabilisan lang ito. Kasi may intention po ako na iba-vlog ko isa-isa yung mga dissent. Ito. Yan, kay Justice Rosario. Sinabi ni Justice Rosario na dapat bigyan ng TRO. Sabi niya, yung palabas ng sealed warrant of arrest ng ICC laban kay Bato ay questionably labag sa konstitusyon natin at labag sa mga batas natin at labag sa jurisdiction ng ating bansa. Number 1, sabi ni Justice Rosario, ang Pilipinas ay nag-withdraw na mula sa Rome Statute noong March 16, 2018 at naging final na March 17, 2019 ang withdrawal. So, ibig sabihin, yung jurisdiction ng ICC ay talagang questionable. Yan ang sinasabi niya. Ibig sabihin, si Justice Rosario po ay walang pakialam kung nagdesisyon na ang ICC na mayroon silang jurisdiction. Sa mata ni Justice Rosario ay hindi yon kaduda-duda ang kapangyarihan ng ICC laban kay Bato. Number 2 na rason yan. Sabi niya, kahit sabihin pa natin na yung ICC ay patuloy na nag-exercise, gumaganap ng kapangyarihan sa ating teritoryo sa Pilipinas, sa ating mga mamamayan, dahil sa investigasyon ay nagsimula daw, dahil ito operates on principles of complementarity, meaning that it can exercise jurisdiction only if the state is genuinely unwilling or unable to investigate or prosecute the crimes. Kumontra, tahasan na kinontra ni Justice Rosario. Kasi sabi niya, buhay ang ating mga korte. Buhay ang ating mga investigating bodies. Bakit padadalhin doon? Yan ang number 2 na rason niya. Sinabi niya na sa ilalim ng Article 17 ng Rome Statute, ang ICC ay panghuling-huli na korte na. At ang nagsasabi nito, mas primary ang kapangyarihan ng Pilipinas na korte. So, ang ibig sabihin niya, kung nag-fail, kung nabigo ang Pilipinas, ay masyado na sabihin, hindi katanggap-tanggap para sabihin na nabigo ang Pilipinas sa pagsampa ng kaso laban kay Duterte.
at kay Bato. So kaya, sabi niya, kung papayagan natin ang ICC na kaya naman natin gagawin, iyan ay pagtapak sa ating karangalan at sa ating kapangyarihan. So number 3, ang ICC warrant, kahit na naipalabas ng maayos ng ICC, pero wala naman itong mekanismo kung paano ipapatupad sa Pilipinas. Yan ang pangalawang rason niya. Tapos sinabi niya, yung Section 17 of Republic Act 9851 na pinangangalandakan nila ni ex-Justice Antonio Carpio, pinangangalandakan nila ni Darlene Berberabi, pinangangalandakan nila ni Mel Santa Maria, pinangangalandakan ni Attorney Domingo Cayusa na dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Sino pang ibang nangangalandakan dyan? Mga nakakahiya naman kayo. Ayun ang sabi ni Justice Rosario, na parang binibigay natin sa presidente ang buong kapangyarihan, isusuko na ang primera na kapangyarihan ay sa Pilipino. Sabi niya, because of that, dapat ang Republic Act 9851 ay hindi mananaig laban sa Article 3, Section 2 ng ating Constitution na nagsasabi ang warrant of arrest ay mailabas lamang kung ito ay sinagawa ng ating lokal na huwes sa pamamagitan ng personal na kanyang pagtitingin na may probable cause nga na dapat issuean ng warrant of arrest. Sabi niya, therefore, it can be inferred that if a Filipino citizen committed a crime against humanity on Philippine territory, our courts have primary jurisdiction over the accused and our courts may exercise that jurisdiction following the precepts of the Constitution. Dapat, sabi niya, tayong korte natin ang magsagawa ng investigasyon at kasuhan si Duterte at si Bato. Ganun lamang ang gusto niya kasi iyan lang lamang na pwede. Sa kabila naman, yung Section 17 ng RA 9851 ay nagbibigay ng absolute na kapangyarihan na isusuko ang ating akusado. Kung hindi natin kaya. Pero kaya natin. Number 5, ang Executive Department na pinanguluhan ni BBM ay hindi niya pwede ma-implement ang ICC warrant. Kasi pag ginawa niya yun po ay lalabag sa ating soberenya, sa ating public order, at sa ating pinakapangunahing interes ng ating bayan bilang Pilipinas. Sabi niya, ni Justice Rosario, an arrest for transfer to another jurisdiction or extradition is not included in the Department of Justice 2021 Manual Legal Assistance Guidelines in Criminal Matters. Under 2021 MLA Guidelines, extradition and surrender is excluded from MLA mechanism. The arrest for international transfer ay hindi bilang kasunduan lamang na kung saan ang Department of Justice or Department of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng PNP ay pwede nilang arestuhin ang tao. Hindi, sabi niya, kailangan pa rin ang distinct legal track at tradisyon na yan na ang proseso ay sa pamamagitan ng ating extradition na batas at treaty-based surrender regime. Ngayon sabi niya, even in treaty-based cooperation practice, Philippine authorities must first evaluate
whether the steps requested by the foreign entity are consistent with the Philippine law and essential interest. Therefore, an ICC arrest should be refused and denied if it requires steps contrary to Philippine laws or affects sovereignty, public order, or essential interest, especially when there is no domestic surrender law. O, wala tayong batas kung paano mag-surrender. Kaya ayaw niya. Ayaw ni Justice Rosario. Under the 2021 MLA guidelines, mandatory refusal grounds include where the provisions of the assistance would affect the sovereignty, security, public order, public interest, or essential interest of the Philippines, or would require steps contrary to the laws of the Philippines. So the same guidelines that cooperation is evaluated against the requirements of the treaty or convention used as basis for the request for assistance and Philippine law. Kaya, sabi niya, kung ipatupad natin ang ICC warrant bilang isang parang lokal na aresto, at kung wala ito walang bisa ng ating lokal na warrant, at saka walang surrender statute, walang batas kung paano mag-surrender, ay kontra, abuso sa batas ng Pilipinas. At ang ating bansa ay dapat tanggihan ang pagbibigay ng assistance sa ICC. Indeed, international cooperation cannot override the Philippine law. Yan sinasabi niya. Sabi pa ni Justice Rosario, by extradition analogy, surrender-related arrest is judicially controlled, and defenses like dual criminality and due process concerns must be complied with. If the objective is to surrender Petitioner De La Rosa to the proceedings before the ICC, the proper route is extradition or an analogous surrender process recognized by Philippine law, not simple enforcement of an international warrant until a Philippine court in an extradition case finds the requisites. The warrant is not enforceable as a local arrest authority. Kaya nga, sabi niya, the Supreme Court's rules on extradition proceedings require an ex parte review of the extradition court and a finding of probable cause as defined in the rules before in issuance of the extradition warrant of arrest. So even under the earlier extradition jurisprudence, the court treated provisional arrest and related determinations as requiring judicial action and probable cause evaluation, not mere executive acceptance. Deprivation of liberty to facilitate transfer to foreign jurisdiction is not done by mechanically executing foreign process. It is done through a constitutionally mandated procedure. If a treaty or legal basis exists, that process must be done through extradition, which always requires judicial enforcement. So, yan po ang conclusion. Sabi na po na, dugtong pa ni Justice Rosario, as a general rule, Philippine courts have primary jurisdiction over all crimes committed on Philippine territory, and even over crimes against humanity committed by our citizens on Philippine soil or elsewhere. The only exception is when our courts are unable or unwilling to exercise his judicial functions, which is not the case here. So talagang matapang na pinagdidiin ni Justice Rosario na ang ating sariling korte ay kaya mag-trial kay Duterte at kaya mag-trial kay De La Rosa. Kaya dapat dito sila kasuhan. Yan ang sinasabi niya. So, final, while the ponente wisely tackles the petition from the technical point that Petitioner De La Rosa failed to show the requisites for the issuance of TRO, we must also consider that if a TRO is not issued, a serious and imminent threat of arrest by the ICC as implemented with the cooperation of our executive department would exist with the resulting degradation of our sovereignty and abdication of our judicial power. So, ibig sabihin, parang sinasantabi natin na nakakainsulto sa atin
ng ating kapangyarihan sa pag-aresto sa ating tao ay para sa ating korte, ay para nating tinatapakan. Yun ang sinasabi ni Justice Rosario sa kanyang pagtanggi. So, tingnan naman natin ang iba. Nakailang oras na ba ako? Maganda ito kay Ami Lazaro Javier. 40 minutes, 36 minutes. Okay? Yan. Titingnan naman natin ngayon ang dissent ni Justice Ami Lazaro Javier. Ito. Ito naman kay Justice Ami Lazaro Javier. Ang pagkontra niya, sabi niya, with due respect to my esteemed colleagues, I cannot subscribe to an approach that, in my view, risks allowing considerations extraneous to law to overshadow the constitutional questions squarely before the court. The plea for temporary injunctive relief demands a disciplined legal inquiry and not referendum on personality, political identity, or public sentiment. Yan sinabi niya. Number 1, sabi niya, the court must not stray away from the proper constitutional lens. The matter before us is not a criminal prosecution. It is a civil proceeding that tests the limit of the executive's authority to arrest and surrender an individual to an international tribunal. We cannot offer a reasoning permitted by assessment of petitioner's character, political identity, and public reputation. Considerations that have no place in judicial inquiry. Sabi niya, ang ating legal system ay hindi na gumagamit ng tinatawag na bad character as a replacement sa culpability. Ang ebidensya ng pagsasagawa ng ganong diskarte na masama ay hindi natatanggap sa korte. Ang korte ay nag-admonish o nagtatawag pansin kung sino man na magsasabi na merong guilty dahil lamang sa tingin natin siya ay masamang tao. Yan ang sinasabi. O masama ang ginawa. Sabi niya, stereotypes, no matter how elegantly framed or intellectually packaged, do not aid the court. They obscure rather than illuminate. They inject into the judicial process the very noise and political fervor from which the Constitution demands we remain insulated. So the constraints against bad character evidence, or in this context, bad character arguments directed at petitioner offered as preparatory observations are not mere technicalities. They are constitutional safeguards. Guardrails. They safeguard the presumption of innocence and the right to a fair trial. Guarantees that do not dissipate simply because the proceeding is civil in form or because the allegation evokes strong public state sentiment. These rights are not conditional. They are not suspended when the accused is unpopular, and they are not diminished by the political passions of the moment. It is for this reason that I view with deep caution the reliance on arguments that begin from assessments of petitioner's character or of the political constituents, whether affluent or marginalized, haves or have-nots, intellectually or financially, that support him. Such considerations, however, sincerely held, risk transforming a neutral judicial inquiry into a referendum on personality, ideology, or class. That is not the role of the court. It has never been the role of the court, and it must not become so now. So next, rason niya,
The court's duty is to apply the standards for injunctive relief, not to weigh personalities. Matindi sinasabi ni Ami Lazaro. Ibig sabihin, mga kasamahan niya pala nakatingin sa personalidad. Dahil galit lang sila kay Bato. So, number 3. Si Bato ay napatunayan niya na may karapatan siya. Yan ang sinasabi rito. Sabi naman ni Justice Ami Lazaro Javier yan. So, having carefully considered the submissions of both the state and the petitioner, I am compelled to state the circumstance presented not only to justify but necessitate the issuance of temporary injunctive relief. The rights at stake are neither speculative nor abstract. The potential injury is not merely political or reputational. It is juridical, concrete, and irreparable. To deny provisional relief under the circumstances is to expose petitioner to harm that the law itself recognizes as intolerable. The balance of considerations, when viewed through the disciplined lens of our own precedents, does not merely tilt. It weighs heavily, decisively, and unmistakably in favor of preserving the status quo until the court may fully resolve the substantive questions raised. Taas ang sinabi ni Justice Ami Lazaro Javier na may klarong-klarong karapatan ni Bato na dapat proteksyonan. Alam nyo na yan. Kasi ang tinutukoy niya rito, ganito. The right that Bato clearly and unmistakably possess is far more fundamental. The right to a lawful process by which his arrest, transfer, and potential surrender to the International Criminal Court must occur. Sigurado siya na dadalhin siya sa dihig pag pinayaan natin. Yun pong boses ni Justice Ami Lazaro Javier. This right is grounded not on his personal privilege, but on constitutional structure. It is the right to insist that any deprivation of liberty, especially one culminating in transfer to foreign jurisdiction, must proceed only through procedures that are constitutionally compliant. So, a necessary legal step to protect this right is temporary suspension of the enforcement of the foreign warrant. Yan. Tapos sabi niya, due process. So, sinisigaw niya, due process. Walang due process kung aristuhin tsaka surrender. Tsaka equal protection of the laws. So, the right to the privilege, sabi niya, kapag inaristo si Bato at dalhin sa dihig, ay hindi niya na ma-avail ang tinatag na habeas corpus kasi wala na siya rito. Next is exclusive power of the judiciary and the principle of separation of powers. Sabi niya, the enforcement of an alien arrest and surrender process without judicial oversight would allow the executive, through mere police action, to deprive a citizen of liberty without a judicial finding of probable cause, without a judicial determination of the validity of the warrant, and without a judicial assessment of whether surrender complies with domestic law. While the executive is the chief architect of foreign policy, it is not vested with the judicial power. To capture a citizen and hand him over to an international body by executive act alone is to usurp, pang-agaw sa kapangyarihan ng korte. That is exclusive constitutional power. Grabe, matinding argumento ni Ami Lazaro Javier. Sabi niya, constitutional rights and principle deemed written in the second paragraph of Section 17 of Republic Act 9851. Sinasabi niya, the Constitution, specifically the rights that anchor petitioners' clear and unmistakable legal right, is deemed written into the second paragraph of Section 17 of Republic Act 9851. No statute may be read, interpreted, or implemented in a manner that violates constitutional rights or undermines
constitutional structure. Every legislature enactment carries with it the implicit condition that it must yield to the Constitution and that its provisions must be harmonized with the fundamental law. Section 17 of Republic Act 951 authorizes cooperation with international tribunals, including the execution of arrest and surrender process. But this authority cannot be invoked in a vacuum. Hindi mo pwede na karaka-raka ay gagawin mo yan. Bongbong Marcos, it cannot be implemented as though it exists apart from the Constitution. The statute must be read, understood, and applied with due regard for the procedural and substantive guarantees that the Constitution enshrines. That the second paragraph of Section 17, addressing the arrest and surrender of individuals to international courts, necessarily incorporates the following constitutional imperatives. Number 1, no person may be deprived of liberty without due process of law. Number 2, all persons must be afforded equal protection under the law. Number 3, the privilege of the writ of habeas corpus and other protective rights must remain available and effective. Number 5, the judiciary retains exclusive authority to determine the legality of arrest, detentions, and transfer of persons within the Philippine jurisdiction. These constitutional guarantees are not optional. They are not suspended when the state cooperates with an international tribunal. They are not diminished by the gravity of the allegations or the identity of the accused. They are embedded in every statute, including Republic Act 9851, by operation of constitutional supremacy. To read Section 17 as authorizing the executive to bypass judicial process, to effectuate arrest without judicial scrutiny, or to surrender a Filipino citizen without affording him access to domestic remedies is to read the statute in a manner that the Constitution does not permit. Such an interpretation would render the statute unconstitutional, not because of its text, but because of its unconstitutional application. Accordingly, the constitutional rights invoked by petitioner are not external to Republic Act 9851. They are internal to it. They are deemed written into its provision. They define the limits of its implementation, and they form part of the clear and unmistakable legal right that petitioner now seeks to protect. For these reasons, petitioner possesses a clear and unmistakable legal right firmly anchored in constitutional guarantees. These rights are not hypothetical. They are not contingent. They are not speculative. They are rights in esse, present, vested, and immediately enforceable. B. Petitioner has demonstrated a material, substantial, imminent, unreparable injury. Na-demonstrate niya na sapat ang dahilan na may kasiraan mangyari kay bato na hindi na mababawi kung siya masisira. Tapos, petitioner has demonstrated the urgent necessity to prevent. Urgent ito kasi unang-una, arestuhin nila, dalhin kagad sa dihig. Kaya, ganun na ho kasimple. Tapos, ang balance of consideration unmistakably favors preserving the status quo. O, sabi niya, maghinos dili muna kayo. Sinat niya rin si J. Barbiclunen. Sabi niya, underscore the importance of allowing the judicial process to run its course. His opinion on the vote itself may well provide the doctrinal clarity needed to resolve the issues raised by both the state and the petitioner in the present case. But they can only have meaningful effect if petitioner remains within the jurisdiction of this court. Their value evaporates the moment he is arrested, detained, and surrendered. Tama rin siya, sinasabi niya. Ano pang ibang sinabi ni Amin Lazarabe? The court's failure to issue relief undermines its own rule.
Okay. Parang tinalo din Supreme Court ang kanyang sarili dahil hindi naglabas ng TRO. For all the foregoing, sabi ni Amila Javier, the court ought to issue temporary relief order. So yan muna, sa tingin ko, yung iba ay pag-usapan natin sa huli. Sa ngayon, dalawang kontra ang nagsasabi na dapat magbigay ng TRO. Ulitin ko lang, ang pagtanggi ng TRO ay number one na dahilan. Pag mag-decision daw ang Supreme Court na tanggapin nila yon at bigyan ng TRO, para na rin silang nagdesisyon sa main case, sa kaso mismo. Hindi lang kay sa TRO. Ina-avoid nila na mag-prejudge sila. Kasi isa lang ang issue sa main case at saka sa TRO. Sa TRO, legal ba ang ICC warrant of arrest na ipatupad dito? Yan ang issue sa TRO. Tapos, ang issue naman dun sa main case, legal ba ang warrant of arrest ng ICC? Pareha. Kaya ayaw ng Supreme Court na mapagudahan na tawagin sila, nagpiprejudge sila. Okay? So, ganun po kasimple lang yan. Next is, sinabi rin ng Supreme Court, anyway, nagsalita naman si BBM na wala siyang inutos na pag-aresto. Number 3 ay tumakbo kasi si Bato mula sa Senado. Kaya ang tingin nila ay wala ng karapatan manghingi. Paano pa natin i-TRO? Wala na, hindi naman siya nakukulong. Ganun nagsasabi. Sinasabi na kung nakulong ka, saka ka na lang pupunta sa korte. Yun ang sinabi. Okay? Hanggang dyan na muna tayo at magandang gabi sa inyong lahat. Magbasa siguro ako. Alison, good evening sis. Toto, okay, nabasa ko na to. Trustworthy, I'm trustworthy. Katuto mag-vlog man kayo sa nangyari kanina. Opo, mag-vlog ako ba konti after 5 minutes po. Sa Senado naman tayo. Melin SJ, hello, Tridor. Tirador pala. Okay. Okay, kilala ko si Bato. Sino ba? Cassandra Daisy. Ted Torres, ang sama mo. Sino ba Ted Torres na yan? Ronel, bye-bye Bato. Hindi pa naman bye-bye, hindi pa naman huli na, hindi naman arrest eh. So Bentango, kilala ko si Bato. Tapos si Raimondo Ribocas. Ano makaluwas ni Bato? Ano makaluwas ni Bato? Ang anting-anting nga na ni Toto ang kambal. Wilfredo Cortez, super bagal ng isi. Nenen Kausing. Tapos Ronel, sa kasalanan ni Bato dapat i-firing squad. Wag ka naman mag-ganon, mga batas na mga wala sa batas niya naman sinasabi mo. Elvira Binayog, Sir Toto, sa mga nakakalam, nagkakahiwalay po building ng mga billion arts sa main building ng SIS at Senate, garden mo, nagkahiwalay na GSIS at mga arts. Dati ko nag-work. Ang pinag-usapan doon po, ang pasukan para sa GSIS sa Senado, yun ang binabarina. So, Raimondo Ribocas, kahit umiyak pa kayo ng dugo, si BBM ang masunod. Ayun, abuso na. Greg Babaran, basahin mo rin yung paliwanag ng judges sa Dispestiaro. Hindi, binasa ko na nga eh. Ano ka ba? Hindi ka ba nakikinig? Observer, you are an idiot. Sino bang ang idiot? Solid Tubal, may batas pa ba tama dito sa bansa natin? Grace Line, Solid Tubal, lahat kayang diktahan ni Marcos. Boss Bell, magandang gabi Toto, lahat nanonood sa Pagadian City. Maayong gabi sa Pagadian City. Kay Mayor ko, sabi ko, maayong gabi kanimo. Nagkita ba yata? Katong na priso ka pa. Sa Zamboanga del Sur. Kay Ronel, buti pa si Bato, may karapatan.
Pero ay, kwento naman na walang kwenta. Perfect Complex ha, fake news. Hindi po fake news to, nagbabasa nga tayo eh. Jesse On, Owen Villamor, ang daming mga trolls dito. Denden Subuanon, ano pa ang summary sa isi? Yun naman po, napakasimple lang, easy lang po. Marami lang papahaba lang doon, mga paulit-ulit na sinasabi. Raimundo Ribocas, ang kapangyarihan ay ni BBM, hulihin si Bato, dead or alive. Yun, tama ata si Amy Marcos eh. Yes. Hello, come here. Hello. Virgie Virginia Palisok, God bless po. So, Encarnacion, Alapitan, si Serlito Pumias, dapat baguhin ang saligang batas. Tapos, iyak na naman. Iyak ka na totoo, hindi po ako umiyak. Vivian Sarimo, si Digong ang dahilan, hindi si BBM. Si BBM po kasi ang nag-utos. Ha? Nag-utos na huwag mag-aresto. Kaya hindi, sabi ng Supreme Court, hindi ka naman pala arestuhin ni BBM eh. Kaya wala ng TRO. Ganun po yung ibig sabihin nun. Cecil Agial, nasaan si Bato ninyo? Ituro nyo. Maunahan kayo. Okay, Raimundo Ribocas, Harbor, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat. Si Greg Babaran, Erlinda Vicencio, tapos si Madison Rizzy Lodi, ipakita natin. Si Iwats, si Greg Babaran, okay? Si Armando David, tapos si Raimundo Ribocas, Gladys Shiba, si Harbor, tapos si Teresita Ardo. Okay. Wala na pulos, wala na kwenta ang justice system natin. So, si Henrietta Pineda, remember that, Bro Toto. Harbor, sus, tama Toto, sablay na naman. Okay, hanggang dyan lang muna ngayon. Maraming salamat po sa inyo. God hates those who causes any discord among His children. Maraming salamat po. Paki-like na lang po. Mabalik ako in 5 minutes. Pag-usapan natin muna yung mga rumble in the